bawat isa. Salamat po sa inyong presensya at binabati po natin ang lahat na naka-online sa ating gawain. Pagpalain kayo ng Panginoon at patuloy na kaming ipanalangin dahil medyo nakaka-dry din pala yun, nakakatuyo rin pala yung parang napupuyat ka, pagod ka masyado sa magdamag dahil galing po kami sa gawain kagabi at pinag-usapan nga po yung teaching na about the doctrine of Jehovah's Witnesses. Nako, hirap palang talakayin dahil napakakapal ng kanilang doktrina at hindi namin matalakay isa-isa pero nag-focus na lang po kami sa mga ilang bagay mas madaling i-share sa mga kapatiran at ilang katotohanan. So, next time ay tatalakayin po namin ng ilang tungkol po sa mensahe na lamang po natin. Pero isa po sa nakakatuwa pong parang appetizer namin kagabi ang aming pong gawain kagabi na tungkol po sa tungkol sa the origin of Valentine's Day. So, tinalakay po ito ng ating kapatid si Brother Hansel, naging parang appetizer po namin. At sabi ng pastor kasi dapat ibababa na po namin pinag-usapan. So, ang buwan ko siya ng Pebrero ay tinatawag na Love Month, kung saan itong panahong ito ay nabubuo ang mga magsing-irog at nagiging matindi o maalam ang kanilang relasyon dahil nga sa buwang ito. Pero napatunayan po namin ayon sa history na ito po ay isang ritual na gawain ng mga pagano at magugulat ka bakit terrible po ng doktrina pong ito, ng kostumbre pong ito ng mga Pilipino at hindi naman po sa Pilipinas kundi sa maraming bansa na pinagdiriwang tungkol po sa Valentine's Day. Pero nagdudumilat po ang katotohanan na napakapaganong kaparaanan po ito at wala po sa Biblia. But purihin po ang Panginoon, hindi po ito basta pag-ibig lang ang tinuturo, kundi sabi nga ng pag-analyze ng ating pastor, 25% daw po ng pagbebenta ng mga card, no, yung mga Valentine's card o Christmas card, ganun, mas mataas sa panahong ito. Mas mataas sa February 14 na yan. At ganun din po mga kapatid, pagkatapos daw ng card, kinakailangan bumili ng flowers. Pagkatapos ng bumili ng flowers, kinakailangan bumili ng chocolate. Di ba? Nagiging mabili ng chocolate, lalo yung dark chocolate. At ganun din po sa huli, ay ang diamond. Dahil sabi nila, diamond is forever. So, pamahal at ginagawang komersyalismo na lamang po. Commercial na lamang po sa ating lipunan. At hindi na talaga yung tinakadiwa ng pag-ibig na pinasimulan ni Saint Valentine. Sabi nga nila, isang Kristiyano na nag-alay daw na tungkol sa pag-ibig. Pero ibang pag-ibig po ang tinutukoy po ito, isang makalupang pag-ibig. But ang ating po tinutukoy ngayon ay pag-ibig mula sa Diyos na hindi naghahanap ng kapalit, kundi ang pag-ibig ng Diyos na sumasakop sa bawat isa sa atin. Amen, tayo po natin tatayo ngayon. At aawitin po natin yung nagsasabing, You are the love of my life. Gawin natin parang panalangin nito mga kapatid. At hallelujah. Amen. Praise the Lord. Amen, nabasa sa kanya? Yes, hallelujah.
hope that I cling to. You mean more than this world to me. I wouldn't trade you for silver or gold. I wouldn't trade you for riches untold. Yes, you are my everything. Until the world stops turning, amen. Until the stars fade from the sky, until the sun stops rising, I live my life, and history's to why. Yes, you are. Hallelujah. You are the love of my life. You are the hope that I cling to. You mean more than this world to me. I wouldn't trade you for silver or gold. I wouldn't trade you for riches untold. You are my everything. You are my everything. Hallelujah, 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 hallelujah. Oh, purihin ka, Panginoon. Hallelujah. You are my everything, Father God. Hallelujah. You are. Thank you, Lord. Tayo manalangin, Panginoon Diyos na banal, makapangyarihan sa lahat. Kami lumalapit sa iyong harapan, sa iyong presensya sa oras pang ito. Taglay ang katotohanan yan na ikaw ang lahat-lahat sa buhay namin. Hindi namin pwedeng palit sa anumang bagay sa buhay na ito, sa mundong ito, sa mga material na bagay, sa mga temporal na bagay. Dahil po ikaw ang tumawag, Panginoon, sa amin. Dumadata kami sa punto, Panginoon, na hindi namin kayang mabuhay sa isang araw na hindi ka namin kapiling, kaulayaw at kasama, Panginoon. Dahil alam namin, Panginoon, ikaw ang buong buhay namin. Kaya naman sa gabi ito, natitigib kami ng pag-aasa, Panginoon, mula sa iyo. Na alam namin na ikaw ang karapat-dapat, Panginoon, mapapurihan at masamba at madakila sa aming kaligitnaan. Kaya mo maging karapat-dapat kaming mga anak mo sa araw nito bilang isang anak ng kaliwanagan, isang anak na naglilingkod sa iyo na may katapatan, walang anyo ng kaipokrutuhan, anumang bagay na kahinaan, kasinungalingan. Hayaan mong malinis na paglilingkod at isang tapat na puso, Panginoon. Nagpapakububang puso, Panginoon, ang may alay namin sa iyo. Ama, ito'y gabi ng pananalangin namin. Hayaan mong minsan pa kaming sakupin na iyong kapangyarihan at tanggapin namin pananambahan, tanggapin namin mga awitan, tanggapin, Panginoon, namin mga pananalangin. Pagpalain mo, Panginoon, ang kabuuan ng gawaing ito. Hayaan mong maging isang napakapambihirang gabi, Panginoon, para sa amin. Ang gawaing ito, kasihan mong lubos, Panginoon, ng bawat isa. Ang iyong lingkod na gagamitan namin, Pastor, ang bawat isang tatayo sa harapan ng pulpitong ito at ng bawat isang kapatid na narito ngayon. Hayaan mong lahat kami ay magpatianod sa sakdal mong kalooban at sa iyong kapangyarihan sa gabing ito. Alay po namin ang lahat ng ito dahil sa iyo laming ang lahat-lahat binibigay. Salamat po ng marami, pinupuri ka namin sa pangalan po ng Panginoon Jesucristo. Lahat ay magsabi ng Amen and Amen. Praise the Lord. Palakpan po natin ang Panginoon. Amen. At magkamayan po tayo sa bawat isa. Amen. At ang bilin natin, Pastor, may bigay sa kanya na mas maaga kaysa dati. Praise the Lord. Welcome po muli sa gawain natin, Panginoon. Pagpalain kayo ng Panginoon sa gabi pong ito. Amen. God bless you. Okay, okay. Amen. Thank you, Lord Jesus. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Pwede po tayo mag-adjust para yung mga nasa uli, pumunta na sa harap para first come, first serve. At mas maganda yung tayo nagpupuri sa Panginoon. Hallelujah.
babasa lang po ako ng scripture, sabi niya sa Hebreo 2 verse 18, palibasa ay nagbatas siya sa pagkatukso, siya ay makapagsaklolo sa mga tinutukso. Sino ba nakaranas ng tinutukso? Ang ating Panginoon tinukso din, di ba? Ng serpente, pero sinabi niya, it's written. Kaya siya'y hinamak, siya'y nagpakumbaba. Kaya awitan natin siya ng awit na nagsasabing, ang ating Diyos ay sumaatin. Ang ating Diyos ay sumaatin. Hallelujah! Thank you, Lord Jesus. Thank you, Jesus. Hallelujah. Kanyang dinana ang buhay sa mundo, at kanyang nadama, damdamin ko ang pagkatao ko, naunawaan niya kahit siya'y tinukso, walang sala. Ang ating Diyos sumaatin, ang ating Diyos Emmanuel. Ang ating Diyos sumaatin, ang ating Diyos Emmanuel. Siya'y napabilang sa mga hama, kahit inusgahan, nagpatawad. Ang kasalanan ko ay binayaran niya, at siya ay namatay para sa atin. Ang ating Diyos sumaatin, ang ating Diyos Emmanuel. Ang ating Diyos sumaatin, ang ating Diyos Emmanuel. Ang ating Diyos sumaatin, ang ating Diyos Emmanuel. 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 Hallelujah. Thank you, Lord Jesus. Hallelujah. Jesus was also called Emmanuel, meaning God with us, God dwelling with us. Hallelujah. Thank you, Lord Jesus. The Bible says, this is James 1 verse 12, mapalad ang taong nagtiis ng tukso, sapagkat pagkasubok sa kanya, siya'y tatanggap ng putong ng buhay na ipinangako ng Panginoon sa mga magsisiibig sa kanya. Amen. So tayo puputungan ng ating Panginoon. Hallelujah. Sa mga tinukso na nagtiis, ang magtiis hanggang wakas ay siyang maliligtas. Amen. So awitin natin nagsasabing, pagtatagpo natin kay Kristo. Hallelujah. Thank you, Lord Jesus. Hallelujah. Marami ang ating mga suliranin, at sadyang mabigat ang adadalahin. Ngunit malapit na si Kristo'y dumating, ang lahat ng luhay Kanyang papahirin. Pagtatagpo natin kay Jesucristo,
Kristo. Yes, Lord Jesus. Mga kahirapan papawiin pag ating namasdan mo kanyang mainam mapapawi na ang kalungkutan. Thank you, Lord Jesus. Kung minsa'y madilim at walang liwanag, tayo'y nag-iisa at walang lumilingap. Subalit may isa doon sa itaas, manalangin sa Kanya at siyang luluta. O pagtatakbo natin kay Yesu Kristo, o pagtatakbo natin kay Yesu Kristo. Yes, Lord Jesus. Mga kahirapan. Opo, taas natin ating mga kamay. Papawi niya ang lahat. Papahirin niya ang mga luwas sa ating mga mata. Ating namasdan o mukha niyang mainam. Yes, Lord Jesus. Mapapawi na ang kalungkutan. O pagdating ng araw, hallelujah, matatapos din itong mga problema natin. Pagdating ng araw, tapos na ang bagyo sa kaluwalhatian. Dun ang ating tungo, may korona sa langit na ating tahanan. Sa atin ipapatong buhay na walang hanggan. O pagtatakbo natin lahat tayo. O pagtatakbo natin. O sambay natin Panginoon. Ito'y malapit nang dumating kay Yesu Kristo. Ito na ang panahon, hallelujah, upang sambayin natin siya. Siya ay nagpakumbaba. Siya ang naging halimbawa, hallelujah, para tayo magpatuloy sa pagpapakumbaba. At isang araw pag tayo nagtiis ng hirap, ipuputong sa atin ang korona ng buhay. Ang buhay na walang hanggan ay binigay sa atin ng Panginoon. Oh, hallelujah. At papahirin niya ang luwas sa ating mga mata. Salamat po, Panginoon, sa iyong mga kapatid. Oh, papawiin mo ang lahat ng bagay. Oh, minsan pa, pagtatagpo natin kay Kristo, kay ating hari ng mga hari at Panginoon naman, pagtatagpo natin, o po Panginoon, kay Yesu Kristo. Oh, hallelujah. Mga kahirapan,
Amen. Praise God. Hallelujah. Praise God. Glory to your name. Glory to your name. Hallelujah. 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 Praise the Lord. Makakapuna po tayong lahat, mga kapatid. Praise God. Amen. Sa oras pong ito ay nais ko pong ibigay ang isang song offering mula sa ating kapatid, si Sister Pretty May. Sa kanyang awit sa Panginoon sa oras pong ito. Hallelujah. So, ini-encourage din po natin sa mga kapatid na kung kayo may mga testimony, ay mangyari lamang pong sumulat po kayo at bibigyan po natin ng daan yan. God bless you all. Praise. Kagalakan ko pong maghandog ng awit para sa Panginoon. I'm so blessed, my Lord, I can see you in all the lovely things so fine and true. I see you in the beauty of the flowers and the rain. I see you between the lines of a sweet refrain. I'm so blessed, my Lord, I can see you. Even when I'm lonely and in pain, I see you in the beauty of the stars at night. I see you in my life, I feel alright. I see you, Lord, in sorrow and in happiness. I see you in the glory of sweet success. I see you, Lord, every hour, every day. I can see you, Lord, whenever I pray. I'm so blessed, my Lord, I can see you in a smile of a baby, sweet and true. I see you in the eyes of my very best friend. I see you in this glance, just like your love that never ends. I see you, Lord, in sorrow and in happiness. I see you in the glory of sweet success. I see you, Lord, every hour, every day. I can see you, Lord, whenever I pray. I see you, Lord, in sorrow and in happiness. I see you in the glory of sweet success. I see you, Lord, every hour, every day. I can see you, Lord, whenever I pray. I pray. I can see you, Lord, whenever I pray. I see you, Lord.
Praise God. Amen. Purihin po ang Panginoon. God bless you, Sister. Nasa iyang awitin na nakikita natin ang Panginoon kahit po sa malulungkot, sa mga tagumpay, sa kanyang kaluwalhatian, sa lahat ng araw sa ating buhay, pwede natin makita ang Panginoon. Amen? Ang Panginoon, din mo kailangan tumingala sa langit. Pwede mong tingnan yan sa inyong mga katabi ngayon. Amen. Sa ating, sa bawat isa. So sa oras pong ito ay magiging mabilis po tayo dahil humihiling ating pastor na mas maaga kaysa dati ang gawain. So tatawagin ko agad ang ating kapatid si Brother Mauro para panalangin po ang ating offering. At habang hinahanda po yung ating awiting biyaya mo'y sapat. Amen. Pag-pray natin yung offering, ipikit natin yung mga mata bilang paggalang sa salita ng Panginoon. O God, Lord Jesus, muli Panginoon, salamat muli Lord sa biyaya mo sa bawat isa Panginoon. O God, narito po ang iyong mga anak Lord, binigyan mo ng pribilehyo upang sambahin ka Panginoon. O God, sa anyo ng mga papuri, pasalamat sa aming kalakasan na taglay namin. O God, ito'y pag-iingat mo, Panginoon, sa bawat buhay na lumalapit sa iyo, Ama. Pinatunayan mo, Lord, na, O God, hindi mo kami pinabayaan, Lord. O God, sa buhay na ito. Kaya karapat-dapat kang sambahin, Panginoon, sa iyong kabutihan. O God, sa iyong, O God, katangian bilang Diyos, Lord. Kaya pinupuri ka namin, sinasamba, Panginoon. At narito, Panginoon, ang aming mga tithes and offering, Panginoon. Mga handog namin sa iyo, Lord, bilang pasasalamat, Panginoon. O God, na ikaw ang Diyos na, O God, hindi mo kami pinabayaan, hindi mo kami pinagkulang, Lord. O God, binigyan mo kami ng pribilehyo upang, Lord, sambahin ka namin sa anyo ng pagbibigay ng mga kaloob. O God, pwede kaming magpasalamat sa iyo ng buong puso, buong sikap. O God, at narito, Panginoon, hipuin mo ang mga puso, ang aming mga kaluluwa. Hayaan mo, Lord, na O God, magtaglay ito ng kagalakan. Ang iyong hipo ay kagalakan, kasiyahan, Panginoon. O God, pagtatagumpay, Panginoon, sa aming lakad, Panginoon, sa iyong harapan, Lord. O God, ang mapalapit kami sa iyo, Lord. Mapaigi ang aming pagka-Kristiyano, Panginoon. O God, sa buhay na ito, Panginoon. Kaminsan pa, amin kang sinasamba sa anyo ng mga kaloob. Bless mo, Lord, mga kaloob na ito. Ikaw magbalik, Panginoon, sa aming O God, bawat isa, Panginoon, na Lord, magkakaloob sa iyo ng higit sa kanilang inaasahan, Panginoon. Ikaw ang taga-provide ng aming mga pangailangan. Ikaw ang tagapagpagaling, Lord, sa aming mga karamdaman, Panginoon. Kaya salamat, ikaw ang Diyos na malalapitan sa lahat ng bagay, Panginoon. O God, pwede kaming mapahamak ang aming Lord, mga katawan, Panginoon, ngunit iniingatan mo, Lord, ang aming mga kaluluwa na makarating sa iyong kaharian, Panginoon. Kaya, Lord, sa anumang O God, dinadanas namin, karapat-dapat ka pa rin pasalamatan, sambahin ng iyong espiritu at katotohanan, Lord. Salamat sa katotohanan, Lord, O God, na biyaya mo, Panginoon, ay sapat, Panginoon, sa iyong mga anak. Pinupuri ka namin sa mga kaloob na ito, sa ngalan ng Panginoon Kristo. Amen. Praise the Lord, biyaya mo'y sapat. Amen. Hallelujah. Chorus lang. Pagkat biyaya sapat sa pangangailangan ng lahat. Pag-ibig mo'y wagas, kailan may di magwawakas. Mundo may maghirap, pagpapala mo'y laging sapat. Dapat nga lang na makilala ka ng lahat. Pagkat biyaya mo'y sapat, pagkat biyaya mo'y sapat sa pangangailangan ng lahat. Pag-ibig mo'y wagas, kailan may di magwawakas. May maghirap, pagpapala mo'y laging sapat. Dapat nga lang na makilala ka ng lahat. Amen. Dapat nga lang na makilala ka ng lahat. Praise God. Purihin po ang Panginoon. Amen. Hallelujah. Praise God. Hallelujah.
Dadako na po tayo sa mga ilang anunsyo. At kung may mga bisita tayo, ay ating welcome sila para mapanatag ang kanilang kaluluwa, ang kanilang sarili sa ating pananambahan, sa ating kalagayan. Kung meron man. Okay, announcement. Feb 9, 2014 on Sunday, Sunday School Department Teachers and Cuisine Team, picture taking with Pastor Ray after the service. Ba, nung nakarang linggo pa to, pero sa linggo na ho, ay tuloy na po ang inyong pagkokodakan o picture taking. At ganoon din sa araw ng linggo ay may gawain din po kayo, youth service, ang kabataan, 1:30. So, pinaaraw, linggo-linggo na tayo naman yung people. Okay, may gawain din kayo sa Sunday, 1:30. At ganoon din po ang nalalapit na Youth Convention, nagaganapin po sa Feb 22 sa lugar po ng Overcomers Worship Center, diyan po sa Gawin Taytay. Men, pinapalalo po yan. Ang kanila pong tema, Look Up, Your Redemption is Near. Amen. At ang March 4 natin po, 2014, Tuesday, 8:30 po ay sinasalang na rin po natin para sa announcement ang the opening of the 7 seals and umpisahan po sa first seals po yan para po maunawaan po natin ang tungkol po sa mensahe. Kaya nga end time message eh. So ang mensahe po ay hindi lamang po sa pagpapahaba ng buhok at sa maraming bagay, kundi may mensahe tayong pinag-uusapan dito at tinatalakay dito. Kaya nga message of the hour. Okay, sa buwan na yan at welcome po natin ang bawat isa. Sana may mga bagong mukha naman ako makita, no? Sa araw na yan, paglaanan niyo po. Amen. At wala na? Okay, prayer request. Please pray for Sister Rowena. May she overcome the challenge. Yes, she currently facing. Thanks and God bless, Brother Jarwin Castañeda. So, may pinagdadaanan ang ating kapatid Sister Rowena. Lahat naman tayo, di ba? Pero ito'y kinilalang parang challenge. Dapat ho ganun ang mangyari sa atin. Gawin natin parang challenge ang lahat ng dinadaanan natin. So, pray po natin si Rowena Santos. Magandang gabi. Magandang gabi po sa pangalan ng ating Panginoong Kristo. Humihingi po kami ng sama-sama ninyong panalangin para sa aming pag-alis at pagbabakasyon sa Batangas. Nawa siya po ay mag-iingat at mag-provide at magsaayos ng lahat ng bagay. Ingatan niya rin po nawa kami sa aming pagbabalik dito. Maraming salamat po from Enubero family. Amen. Happy birthday? Happy birthday. Okay, Thursday, nakalimutan siguro to pero binabati po natin ang batang si Michael Angelo Mangelen. Amen. Ang apo ng ating kapatid na si Brother Sog. Man, God bless Michael Angelo. Okay, kung wala na po, ay meron pong mga pinapahabol po ang ating pastor dito at mga ilang announcement na nalagay at mga prayer requests. Ang iba po yan, nabasa namin kagabi pero maganda rin ulitin para masamahan nyo kami sa aming panalangin. Sa Sunday po ay meron pong water baptism. So nagpasya na po pabautismo si Monique Apostol. At ganoon din po si Tintin Bangklos. Sa linggo po yan. So, kung meron pa hong nahihipo dyan, ay pwede na pong sumabay sa linggo. Magsabi lang po kayo sa ating mga diakono para kayo po ay masabay na po sa ating pong bautismo na gagawin sa linggo. Okay, ganoon din po mga kapatid. Sama po natin sa panalangin ang ilang mga kahilingan po rito. Panalangin po para sa pangailangan po ni Brother Arnel Nabales na gusto niya po magkaroon ng trabaho pero ang gusto niya talagang day off niya ay Sabado at Linggo. So pagpray po natin at ganoon din po, patuloy din po nating samahan ang panalangin ng mga elders sa kanilang munting negosyo. No? Panalangin po natin sila. At ganoon din po si Brother Jericho Mariano ay may in-apply ang trabaho, AutoCAD. No? Naway makuha niya po sa mga sunod na araw ang magandang resulta at makapasa po siya at makapagtrabaho siya sa ating bansa. At ganoon din po, may mga kahilingan kagabi tungkol po sa panalangin para kasahita at binti ni Brother Renante Katamura. Pero nandito na siya ngayon. Amen. Praise the Lord. Amen. Nawa po ay patuloy na kagalingan na pasalamat natin. At ganoon din po, patuloy nating ipanalangin ang may naramdaman si Sister Josa, no? Pero ito nakapagtataka to. Kung bakit pag nasa church siya, ay wala yung sakit na to pero pag nasa bahay siya, parang meron siya naramdamang
sakit sa balakang. So, nawa po ay kagabi ay inangkin po namin ang kagalingan nito. At nawa po ay magtuloy-tuloy po. At ganoon din po ang panalangin para kay Sister Elena Perejoles sa kanyang UTI. At ganoon din po ang kahilingan din po para kay Sister Audrey Duncil sa kanyang asthma sa St. Luke po ngayon. So pag-pray po natin ang mga nasabi pong mga kapatiran. At ganoon din po mga kapatid, ang gawain din po sa bahay ni Brother Rico Ibasco, may mga bagong estudyante na naman dumadalo sa kanilang lugar. So pag-pray po natin ang mga bagong estudyante nito at panibagong batch na naman ng mga para kay Tatay Rico Ibasco. So pag-pray po natin ang kanilang gawain. Unang Sabado ay nagkaroon silang gawain at sa mga sunod pang Sabado ay magkakaroon silang gawain. At sabi nga ni Brother Rico, inaaraw-araw na rin po siya sa kanilang sa gawain sa lugar pong yon. At ganoon din po, humihiling din po ang misyon ng panalangin para po sa amin pong gawain sa EPD o Eastern Police District dito po sa lugar po ng Pasig. Para po kay Colonel Wilson Kaubat, naway po tumanggap ng mensahe. So sa Friday po ay babalik po kami na Brother Nemi, ay mabahagi na po namin sila ng mensahe ang hanay po ng makapulisan. At ganoon din po, umingi din po tayo ng magandang islat para sa headquarters po sa lugar naman ni Brother Jong Bangklo. Sa hanay po ng makapulisan naman ay makapag-share po tayo ng mensahe. So patuloy natin panalangin po ang mga gawain sa barracks at ang mga ilang nating gawain sa iba't ibang bandang dako rito sa ating sa Pampanga, sa lugar po ng Magalang at Dao. Binabati po natin sila, makipabengi po kay Kayungan. Kumusta ho kayong lahat dyan? At sa mga kapatid natin sa iba't ibang lugar. So pag-pray po natin mga kapatid natin sa Dubai, kila Brother Nelson, kila Brother Boy, si Brother Jeos po, na sila po ay nagkakatulong po sa gawain sa lugar ng Dubai at ganoon din sa Jubail, kay Brother Nelson Bueva, at sa Qatar, sila Brother Dandy, sila Brother Hermie, at sila Brother Alvin Santos. God bless you all. Pagpalain kayo ng Panginoon sa gabi pong ito. So hindi po magpapakatagal at nais ko pong ibigay ng mas mabilis sa ating pastor. So pag-pray po natin mga kapatid dahil nag-iisip po kami ng mas mainam pa na gawain. So mag-a-adjust po tayo ng araw, ng oras sa araw ng linggo. Lord willing po, pag-pray po natin na magkakaroon po tayo ng Sunday School. 30 minutes Sunday School para malinang po natin at masanay po yung mga kabataan po natin at magagawa po natin magturo po sa atin para malaman po natin ilang mensahe po sa gawain po natin sa Message of the Hour. So may mga teaching po magaganda talaga at magagawin po natin yung mga kaloob ng mga kabataan natin. Pag-pray po natin, 8:30, kaya nyo ba yun? 8:30? O kaya, 8:30, 30 minutes. Tapos gawain po na 9 hanggang sa mga sunod pang oras. Amen. Tayo po lahat ay tatayo na. Bibigay po natin sa ating pastor ang lahat. Amen. Tayo'y lumapit sa Panginoon. Magpakumaba sa Kanya. At alam ko po, bless tayo ng Panginoon sa huli. Amen. Pagkapalain po tayo ng Panginoon. Pag tayo nakalinya sa Kanya mga salita, pagkapalain tayo ng Panginoon. So sa oras pong ito, mga kapatid, ay panalangin po natin ang ating pastor. Bigay po siya ng kalakasan. Dahil alam niyo, pag nasa church ka, natutulog ka ng hindi ka na sa bahay, talaga, parang namamahay ka, di ba? Parang hirap matulog. So, pagkasakripisyo, ako gusto kong umabsent talaga minsan pero wala akong dahilan para umabsent kapag gawain. Ang hirap para maging leader din, para minsan gusto kong tumakas, pero hindi ka talaga pwedeng tumakas. Kami dalawa ni Pastor, hindi pwedeng tumakas. So, pag-pray po natin, namigyan kami ng kalakasan ng Panginoon, at sa paglilingkod niya sa inyo, walang bayad, walang kinikilingan, talagang serbisyong tungkol po sa Panginoon lamang. Amen. Tayo ay mawit sa Panginoon. Awitin na po natin yung, ang puso ko'y dinudulog sa iyo, nagpapakumbaba, nagsusumamo. Banal mong tahanan. Hallelujah. Praise the Lord. Habang hinuhudyatan ng pastor, gawin natin parang panalangin to sa ating puso. Awit ang ating puso. Amen. Habang tinatawag ating pastor. Hallelujah. Dinudulog sa'yo, nagpapakumbaba, nagsusumamo, paging dapatin mo, ikaw ay mamasdan, makalikan, sa'yo ay pumisa. Ang puso
puso ko'y dinudulog sa iyo. Ang puso ko'y dinudulog. Pastor. Loobin mo ang buhay ko'y maging banal mo na luklukang ang iyong wagas na pagsinta. Yes, Lord, hallelujah. Nang walang hanggang mga papurit pagsamba, maghari ka, O Diyos, iyon at yes, Lord, maghari ka. Hari ka, O Diyos, iyon at kailanman. Hallelujah, hallelujah, Jesus. Let's just praise Him, just worship Him. Thank you, Lord, we worship You tonight. Thank you, Lord, for bringing us again, Lord, to Your house of prayer, Lord. Oh, be with men and women of like precious faith, Lord. Para sama-sama, Panginoon, na tumawag sa iyo, sama-samang duminig ng iyong salita. Hindi po namin muli ang iyong dakilang pangunguna at inspirasyon, Panginoon. Lalo na't kami tutungo sa iyong salita, Ama. Ito ang pinakadahilan, kaya naparito kami, nangungusap ka sa amin, Ama. At nais naming marinig ng malinaw ang iyong salita sa gabing ito upang kami Lord, makatugon ng tama sa iyo, Ama. Tulungan mo ang iyong mga anak, kaya mong ang mga maririnig namin ay maging kaaliwan, maging kalakasan, maging pagtuturo, Panginoon, para makita namin ang aming lugar na kinaroroonan sa, Lord, proseso ng aming paglago, Panginoon. Nasang stage na ba kami, Ama? Ano ang dapat naming asahan? At Panginoon, naway hindi kami makasumpong ng katitisuran sa mga pinapahintulutan mong mangyari sa aming buhay. Kundi makita namin, Panginoon, na kami nasa gilid, Panginoon, ng aming coronation, Lord. Nasa gilid kami, Lord, ng panahon kung kailan ay tataas mo kami, Panginoon, sa nais mong pagdalan sa amin. At doon ay gagantimpalahan mo ang bawat isa dahil naging matapat sa iyo, Ama. Tulungan mo po kami, Panginoon, sa gabing ito. Mangusap ka, Panginoon. Aluin mo ang bawat isa. We love you. We come in expectation tonight, Lord. Katagpuin mo ang bawat pangailangan ng iyong mga anak. Oh God, hindi po, Lord, maganda ang nasa harapan, Lord, ng sanglibutang ito. At marahil, Lord, ilan sa mga mararanasan sa sanglibutan, oh God, ay mararanasan nila nang kami ay naapektuhan dahil nandito pa rin kami. So help us, Lord. Make us ready, Lord, for the events that are about to transpire before us. At ayaw mo kami tumingin ng lampas sa mga mangyayaring hindi maganda at aming makita, Lord, ang dulo, Panginoon, ng aming pagtitiis. Dulo, Panginoon, ng aming katapatan. Dulo ng aming paglilingkod, O God. Kagaya ng sabi ng iyong salita, Panginoon, si Moises ay tumingin, Panginoon, sa gantimpala na naghihintay sa kanya. Kaya nagawa niyang piliin, Panginoon, na madustang kasama ng iyong bayan. Magdala, Panginoon, magbata ng kadustahan para sa iyong pangalan. Tulungan mo po kami. Salamat po, Panginoon. Sa pangalan ng Panginoong Hesus, ito pong aming dalangin. Amen. Habang nakatayo tayo, buksan natin ating mga Biblia. 1 Peter chapter 5, verse 4. Magandang gabi sa pangalan natin, Panginoong Hesus. Hindi kayo nagkamali sa pagtungo nyo dito sa bahay sambahan. Ito ang pinakamainam na lugar na maaari nyo mapuntahan sa sandaling ito. Amen. Sino ba natutuwa na kay Kristiyano ngayong gabi? Amen. 1 Peter 5:4, sabi, and when the chief shepherd shall appear. Sino ang chief shepherd natin? The Lord Jesus Christ. Si Brother Ray, hindi po siyang
chief shepherd. Hindi ang sinumang pastor, ang ating chief shepherd ay wala iba kundi ang anak ng tao, ang ating Panginoong Jesucristo. Yung nahayag sa huling panahon ito, yun ang chief shepherd natin. Sabi, when the chief shepherd shall appear, ibig sabihin ng appear, revealing. When the Son of Man is revealed, yun yung panahon natin, right? Ye shall receive a crown of glory that fadeth not away. Revelations 3 verse 11. Messages doon sa Philadelphian churches, sabi, behold, I come quickly. Pero ang sabi ng ating propeta, pwede nyo ngayon itong i-apply din sa ating panahon dahil ito'y panahon ng pagdating ng Panginoon. Ito'y panahon kung kailan madali na darating ang ating Panginoon. Behold, I come quickly. Hold that fast which thou hast, that no man take thy crown. Meron paalala dito, ang Espiritu ng Diyos sa mensahero ng Philadelphia. At ang sabi ng ating propeta, listen very carefully now, itong Philadelphia at Laodicea ay nag-overlap, kagaya ng nangyayari sa mga church ages, nag-overlap sila. Kaya nang sabi niya, pansinin niyo, I come quickly, ito'y applied na sa Laodicea because this is the time when Christ is coming quickly. At ang sabi, sa panahong yan, sa season na yan, ng aking pagdating, pinapayuhan ko kayo na panghawakan nyo ng mahigpit kung ano ang meron kayo. Kung ano ang hawak nyo, hawakan nyo na ng mahigpit. Anong ibig sabihin nito? May magtatangkang mag-agaw niyan sa inyo. Mang-agaw sa inyo ng anumang hawak nyo. May magtatangkang, amen, panglabuin ang inyong pangunawa tungkol sa mensahe. Kaya panghawakan nyo ng mahigpit. Amen. That no man take thy crown. In other words, pag nawala nyo kung ano yung hawak nyo, mawawala din ang inyong corona, ang inyong putong. But if you're able to hold fast, then the crown is secure. Gusto ko mangusap sa gabing ito tungkol sa naumpisahan nating subject no nakarang Wednesday o nakarang Sunday. The way up is down. This is part 2. Ating subtitle ay Coronation Day. Coronation Day. Pagpalayan ng Diyos sa kanyang mga salita, maaari tayo magsiupo ngayong gabi. Gusto kong hilingin ang inyong undivided attention dahil napaka-importante ng mga punto, ng mga eksena na nais kong ipakita sa inyo sa mensaheng ito dahil masusumpungan nyo ang inyong sarili sa kalagitnaan ng kaparehong eksena. At importante na makita natin ang mga nangyayari sa ating paligid at sa kasalukuyan ay nangyari na nung mga nakaraang panahon sa mga tao ng Diyos, sa ating Panginoong Jesucristo mismo. Kailangan ma-identify natin yung mga tipo sa Biblia ng mga nangyayari sa atin sa kasalukuyan. Susundan niyo ba ako? At ito ang tinuro sa atin ng mensahe. Kung inyong mapapansin, the message always shows us patterns in the Scriptures. Sabi ng ating propeta palagi, tignan niyo kung anong ginawa ng Diyos nung nakaraan. You'll have an idea kung anong gagawin niya sa hinaharap o anong ginagawa niya sa ngayon. Paano siya nag-react sa sitwasyon nung nakaraan. Amen? Given the same situation, amen, you can be sure that he will react the same way or else he reacted wrongly when it first happened to him. Alright? So, I'm going to show you some patterns tonight. Alright, Coronation Day. Ang coronation ay isang seremonya. Pagpuputong. Diba, ito'y ginagawa pagkatapos na ikaw ay magtagumpay sa isang patimpalak, sa isang, sabihin natin, palakasan, for example. Like the Olympics, pagkatapos na magwagi ka sa event na iyong sasalihan, sa dulo noon ay sinusutan ka ng corona sa Olympics, ang simbolismo na ginagamit nila ay ang laurel, di ba? Corona ng laurel. Yun ay simbolo ng pananagumpay, ng corona. Ikaw ay ginantimpalaanan sa magandang performance mo dahil ikaw ay nagwagi. So,
coronation is a ceremony of crowning a sovereign, or it is being exalted to a high position of royalty. Pag sinabing ikaw ay pinutungan, ikaw ay itinaas sa isang matayog na lugar. Alright? Ikaw ay itinaas sa isang matayog na posisyon. And remember, sa Biblia, tayo ay tinatawag na Abraham's royal seed. Tayo ay makahari. At ang makahari ay isang uri ng mga tao na hindi basta-basta, meron siyang exalted position na dapat paglagyan sa kanya. Now, ang isang hari, hindi siya pinapanganak na may corona kaagad. Di ba? Ang hari ay pinapanganak sa isang royalty. Pero bata pa lang siya ay sinasanay na sa gawi ng hari. Siya ay sinasanay na sa gawi ng royalty. At pag dumating ang takdang panahon, merong aktual na pagtataas sa kanya sa posisyon na yun bilang hari. At merong aktual na pagpuputong sa kanya bilang hari. That's his coronation day. Right? So sana naintindihan niyo ako. Tayo ay mga binhi ni Abraham, royal seed. We're not the natural seed, but we are his royal seed. Amen? Pero marami sa inyo, hindi nyo alam yun. Hindi nyo alam yun, pinanganak kayo pala ay pinanganak para sa trono. At habang kayo'y naglilingkod sa ating Panginoon, nakikinig ng mensahe, pinagpapahayagan ng ating Panginoon, sa kanyo lang unti-unting naunawaan. Amen? And now we understand that there's going to be an actual coronation day for us dahil tayo'y mga anak ni Abraham na makahari. Ang coronation day ay saglit lang. Pero yung preparation para doon sa coronation ay maaring maging napakahaba. At ang aking panalangin, sana walang tumalikod sa panahon ng paghahanda. Walang matisod sa panahon ng paghahanda. Dahil yun ang testing, yung mahabang panahon ngayon. Are you worthy to wear the crown? Doon mapapatunayan kung ikaw talaga'y kasama doon sa itinakdang maging hari, maging tagapamahala sa ibawan ng sanglibutan ito kasama ni Kristo. Yung panahon na yung babaybayin, yung panahon na yung ita-travel, amen, yun ang magpapatunay na ikaw ay anak ng hari. Dito sa Matthew chapter 11, verse 1 to 6, papakita ko sa inyo ng isang eksena. And this will be a pattern now. And it came to pass, ang sabi sa verse 1, when Jesus had made an end of commanding his 12 disciples, he departed thence to teach and to preach in their cities. Verse 2, now when John had heard in the prison the works of Christ, he sent 2 of his disciples and said unto him, art thou he that should come, or do we look for another? Narito isang lalaki, nung i-introduce niya ang ating Panginoong Kristo, sigurado siya. Sabi niya, behold, the Lamb of God that takes away the sins of the world. Bakit? Kasi yung sinabi ng Diyos na palatandaan na makikita niya, na magpapakilala sa Mesiyas, ay nakita niyang bumaba sa ating Panginoong Kristo. That's why he was so sure. Amen? Walang duda. Amen? Walang anumang pag-aalinlangan. Amen? Tinuro niya ang ating Panginoon. Bakit? Because he was identified. He was properly vindicated. Can you say amen? Kaya walang duda sa kanyang kaisipan. Nahayag siya. Amen? Kay John the Baptist. Kaya pwede niyang ituro, narito ang kordero ng Diyos na mag-aalis ng kasalanan ng sanglibutan. Sabi niya, I must decrease. Now, He will increase. Pero anong nangyari sa kanya? Sa tagpong ito. Ang sabi niya, nagpasugo siya sa kanyang mga disipulos doon sa ating Panginoong Kristo at pinatanong sa kanya, tanungin niyo nga siya na ba yung ating hinihintay o tayo maghahanap pa ng iba? Anong nangyari doon sa kasiguraduhan niya? Anong nangyari doon sa katiyakan na meron siya nung ipakilala niya ang ating Panginoong Kristo? Sabi ng ating Panginoon, verse 4, Jesus answered and said unto them, doon sa dalawang inutusan ni John the Baptist,
Go, show John again those things which you do hear and see. The blind receive their sight, and the lame walk. The lepers are cleansed, and the deaf hear. The dead are raised up, and the poor have the gospel preached to them. And blessed is he whosoever shall not be offended in me. So sabi niya, pakita niyo kung anong ginagawa ko. Pakita niyo kung anong nangyayari sa ministry. Paalala niyo kay Juan. Sabihin niyo kung anong nangyayari ngayon. Na anong nangyari kay Juan? Pansinin niyo ang eksena. Bago matapos ang natural na buhay ni Juan dito sa ibabaw ng lupa, dumating siya sa isang napakababang yugto ng kanyang buhay, to the point na halos mawalan siya ng pag-asa. Bakit? Dahil sa mga sirkumstansya na kinaroroonan niya. Now remember, John was a great prophet of God. Sabi pa nga ng ating Panginoon, walang mas dadakila pa sa kanya. Sa lahat ng mga propeta nung araw. Amen? Pero anong nangyari kay John?